Hi guys! Welcome back again to my YouTube channel. Kumusta naman kayong lahat guys? So by the way guys, my name is Jap, your tarot card reader. Kumusta naman kayong lahat? Ulit yung sinasabi ko guys. So by the way guys, maraming salamat po pala sa walang sawang pagsubaybay sa ating pong daily love reading, and kung ikaw ay bago pa lang sa ating channel, mag-subscribe na po kayo, then i-click mo na rin yung ating notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong upload. And guys, sa mga interesado pala sa ating private reading, ay nasa description box below lang po yung link. Ayan, message lang po kayo. Kung hindi nyo naman guys makita, pwede nyo akong i-direct message sa aking Facebook. Okay, direct message nyo ako guys sa aking Facebook. Ang pangalan ng Facebook ko ay J Diaries. Ay, pasensya na guys, nag-loading ako kasi may iba akong naiisip. So, ayan, J Diaries yung pangalan ng aking Facebook. Doon nyo na lang ako guys i-message. Okay, sa mga nagtatanong. So, bago tayo mag-start, kick-cleanse ko muna yung inyong energy. Okay. So, tignan natin. Kanina po itong love reading. Meron tayong 6 of Cups. Parang may mag-offer ng love. Oh, may message. So, meron dito guys, person na bigla siya guys, nagkaroon ng realization. Piling ko tinamaan siya ng retrograde, no? So, may magpaparamdam. Okay, may communication na mangyayari. May marirealize tong taong to. I think minamanifest mo tong taong to, or hindi mo sinasadya na parang na-manifest mo siya. Okay, yun yung pinapakita sa akin dito. Marami kang ma-attract. Hindi lang tong person na to, no? Marami kang ma-attract. I think new person to, or ito yung person na parang ka-talking stage mo, or someone na parang mabutihan na kayo. My God, ang dami kong nakikita rito, no? Ang dami kong nakikita rito na na-attract sa inyo ngayon. Siguro nandun sa point na minamahal mo na siguro ulit yung sarili mo. Ayan, nagpo-focus ka na ulit sa pagpapaganda, pagpapagwapo, enhancement. Yan yung nakikita ko dyan. So, by the way, tingnan pa natin. Kanino tong love reading? Kanina po itong love reading, spirit guide. Meron tayong 10 of Pentacles. Oh my God. Parang nagsinungaling sa inyo tong taong to. May nilihim siya pagdating sa relasyon niya. Okay. So, yun nga lang guys. Ayan, since nandito yung the moon, parang may nilihim siya. Or pwedeng nililihim nyo sa pamilya niya. O hindi pa siya siguro ready mag-out. Or hindi pa siya ready pumasok sa relasyon. O hindi ka pa niya napapakilala sa pamilya niya. Basta may involved dito na family na parang tinago. Or parang kasinungalingan kasi guys ang the moon. Okay? So pwedeng may mga sinasabi siya sa pamilya na parang kasinungalingan. Something like that. So tingnan natin. Basta may paparamdam sa inyo, guys. Kanina tong love reading spirit guide. Okay. Meron tayong the High Priestess. Pero parang may iba kang nararamdaman sa taong to about sa family niya. Parang may something. May kakaiba kang nararamdaman sa taong to. Parang basta may pagdududa ka, hindi ka panatag, pwedeng may tinatago siya,
Or siguro yun yung isa sa mga kinakainis mo before kung bakit siguro biglang nagkaroon ng no contact, no? Na parang hindi ka niya in-out sa family, hindi ka man lang niya pinakilala or parang feeling mo kinakahiya ka. Okay, so ngayon kasi ang pinapakita sa akin dito, guys, so, I think may mga pagdududa ka sa taong to, no? Ayan, no? Ang daming haka-haka na tumatakbo sa isip mo ngayon, nagiging palaisipan siya sa inyo, masyado siyang misteryoso, misteryosa. Kaya siguro guys kayo na-attract sa taong to kasi baka masyadong mysterious para sa inyo. Okay? So, iba sa inyo, baka hindi nyo pa nakikita to personal. Pwedeng ka-chatmate nyo or ka-textmate. Uso pa ba textmate ngayon, guys? Kasi uso na yung, yung social media. Pero sa ibang lugar naman kasi, guys, hindi naman naaabot ng internet, 'di ba? So, by the way, ayan, baka ka-text. So, tignan pa natin. Kanina po itong love reading. The Hangman. So, si The Hangman, guys, is nagre-represent ng parang na-stuck din to eh. Parang si Eight of Swords din to. Stuck. Yun nga lang, guys, kaibahan dito. Masyadong komplikado. Okay? Pwedeng meron siyang iniisip na problema. Pwedeng meron siyang iniisip na parang may pwedeng humadlang or nagkakos ng conflict doon sa connection yung dalawa. So, nandito yung Page of Cups. May nakikita akong interest. Pwedeng hindi pa ganun kalalim yung pagmamahal niya sa inyo. Pero nakikita ko guys na may nabubuong interest etong taong to sa inyo. Okay? Nagkaka-interest na siya sa inyo. And kung makikita mo, Knight of Pentacles, may offer talaga to, no? May mag-offer talaga siya ng cup of love sa inyo. Aamin talaga siya sa inyo. Sasabihin niya talaga na parang nahuhulog na siya sa inyo or mahal ka talaga niya. Ang problema, guys, The Hangman. Okay? Masyadong komplikado. Feeling ko may problema to sa pamilya niya. Meron siyang pinagdadaanan or hindi maganda yung relasyon niya sa family niya. Okay? Kaya siya, nandun siya sa point na gusto niyang magkaroon ng stability kasi iniisip niya paano siya makagkakaroon ng maayos na relasyon kung siya mismo hindi niya mabuo yung sarili niya. So, kaya nandun siya sa point na pilit niyang binubuo or pinapaganda yung kanyang imahe or ang kanyang career kasi gusto niya makahanap ng stable din na karelasyon, maayos na karelasyon. Okay? Tignan natin. Okay, kanina po itong love reading. So, yun guys malakas yung earth sign sa water sign dito. Cancer, Pisces, Scorpio, Capricorn, Taurus, and Virgo. Okay, additional message. Meron tayong, ayan, Eight of Pentacles. Nakikita ko mag-e-effort sa inyo tong taong to. Ayan, meron siyang i-offer. Gusto niya lang talaga guys na unahin muna yung career niya. Kasi siya yung tipo ng tao na gusto niyang stable muna eh. Yung hanap buhay niya, yung buhay niya stable. Hindi siya yung tipo ng tao na parang irresponsible doon sa sitwasyon or sa relasyon. Hindi siya ganong klase ng tao. Siya yung tipo ng tao na gusto niya hindi kayo may hirapan. Alam mo, parang wala pa namang relasyon, pero masyadong advanced mag-isip itong taong to. Iniisip niya agad na, what if magsama na kami? Ganun siya ka-advanced, guys. Hindi pa nga ata naliligaw, o hindi pa nga ata nililigawan, hindi ka pa ata sinasagot. May mga ganun na siyang senaryo na tumatakbo sa isip niya. Kasi inisip niya rito, guys, laging pera. Na parang hindi ako magugustuhan ng taong to kasi hindi ako stable. Hindi ganun kaayos ang buhay ko. Hindi maganda yung pamilyang meron ako. Pwede guys, baka kasi siya mismo is broken family siya or pwede may nauna siyang asawa. Yun yung iniisip niya na parang ay wala nang tatanggap sa akin, magtitiis na lang ako dito. Ganon. Kasi wala na siyang ibang choice. Okay?
So, tignan natin. Kanina po itong love reading. Meron tayong, ayan, 9 of Swords. Nagkakaroon siya ng sleepless night. Lagi siya nag-aalala pagdating lagi sa future niya. Hindi naman to guys patungkol lang sa inyo, no? Lagi lang siya nag-aalala pagdating sa future niya. Iniisip niya lang kung ano mangyayari sa future niya, ano mangyayari sa buhay niya. Kung mag-e-end na lang ba yung buhay niya ng ganito. Iniisip niya kung paano niya iaangat yung sarili niya. Parang pili niya walang tumutulong sa kanya. Okay, hindi po nandun yung kagustuhan niya na maging kayo or gustong-gusto ka naman niya pero ang dating kasi sa kanya guys, parang feeling broke siya sa buhay niya, no? Hindi naman siguro siya guys ganun kahirap or hindi naman siguro siya walang-wala. Siguro ayaw niya lang talaga na mahirapan. Ngayon kasi may mga ano siya rito. Nakaka-feel siya ng mga parang rejection sa sarili niya. May mga bagay na parang hindi niya matanggap sa sarili niya. Okay. So, kayo, once na makausap nyo tong taong to, wag nyo na guys ikumpara like, i-open nyo yung naliligaw sa inyo or nililigawan mo or yung ex mo na parang ex ko ganito siya, ganyan, ganyan. Nang hindi kayo aware na ganito pala pinagdadaanan na tong taong to, no? Mas lalo siyang nahihirapan, mas lalo siyang nape-pressure. Ngayon, kung wala ka naman balak sagutin or ligawan, wag na kayong magkwento about sa love life nyo, guys. Maging sensitive din tayo, guys, pagdating sa ating mga binibitawang salita sa isang tao. Okay? Para hindi na rin to, guys, makapaminsala. Okay, uso na kasi ang ano ngayon, di ba, yung bullying. Though hindi naman yun ang intention nyo, yung pambubuli, yung intention mo siguro, ganon yung way mo ng pagkasalita, like, may kinukumpara, baka ganon din kasi yung kinalakihan mo, kinukumpara ka ng pamilya mo sa kapitbahay nyo, sa relatives nyo, may mga ganon, di ba? Kaya minsan kasalanan din ng ibang magulang, guys, ba't ang hilig mangumpara? Magsisimula talaga yan sa magulang, guys. Promise, balik-balik ta rin man natin ang mundo. Ako magulang din ako. Ngayon, kung may pagkakamali ang anak ko, walang masisihin ng ibang tao kundi ako. Ganon yon. Kaya kayo guys, palakihin nyo ng maayos ang mga anak nyo, baguhin na natin ang henerasyon natin. 'Di ba? Wag na natin guys itulad yung generation dati. Dati kasi guys malupit yung 'di ba? Maraming sumakop sa atin. So, nagkakadugtong-dugtong na yan guys. Sino ba talaga may kasalanan, 'di ba? So, 'yon. Nagsimula talaga yan guys kung paano talaga tayo pinalaki, kung paano nagkulang, kung paano sumobra. So ito kasi guys, feeling ko may problema nga sa pamilya, feeling ko nagkulang, then ikaw ganun mo siya i-build, like type mo naman siguro tong taong to, pero baka naikukumpara mo, baka hindi ka aware na yung ex ko ganito, yung ex ko ganyan. So maging sensitive tayo guys, okay? Tapos, tignan mo naman, nagkakaroon na siya ng sleepless night na parang lalo siyang nape-pressure. Okay. Tignan natin. Meron tayong Queen of Wands. Okay. So guys, si Queen of Wands, someone na passionate. Nakikita ko may pagmamahal ka naman sa taong to. Gusto mo rin tong taong to. Pero parang pabago-bago yung emosyon mo. Kasi eto kasing sunflower, yung hawak mo, change direction yan, di ba? So ano ba yung sunflower? Di ba pagka nasaan ng araw, doon sila nakatapat. Ano ba yung araw? Nagre-represent ng happiness, abundance, new beginning, something like that. Basta yung mga bagay na parang kung saan ka mas magiging masaya, kung saan ka nagbe-benefits. Okay? So, I think yun yung iniisip mo rin dito. Kaya siguro yung person mo is nape-pressure. Kasi feeling niya wala naman ikaw mabe-benefit sa kanya eh. Kaya ikaw, nandun yung intention mo, nandun yung pagmamahal mo, pero nag-change kasi yung isip mo. Parang iba yung nagiging takbo ng isip mo din minsan, like urong sulong na minsan gusto mo, minsan ayaw mo. So, pabago-bago, hindi stable. Okay, depende rin siguro dahil sa retrograde. Naapektuhan ka ba nun?
Tignan natin. So, malakas ang energy ng fire sign na Aries, Sagittarius. Additional message. Meron tayong the Chariot. Okay, so ito kasi guys, opportunity. Ikaw yung tipo ng tao na masyadong goal-oriented. And nandun ka sa point na iniisip mo rin syempre yung stability mo. I think, hindi rin naging maganda yung buhay na kinagisnan mo. Kaya ikaw, gusto mo rin ng syempre yung makakasama mo sa buhay, maayos. Maayos sa pamilya, hindi magulo. And I think itong taong to, medyo may problema to sa pamilya. Okay. So, guys, trigger warning baka may mga, dito, mistress. So, may tendency kasi, guys, na nandun kayo sa sitwasyon na yun. Baka itong family na to, baka ito yung asawa ng person mo, and di niya alam kung paano kayo paglalaban, di kanya kayang i-let go, mahal ka niya. Pero, kaya siguro di nag-change yung mind mo, no? Depende yan sa sitwasyon. Tingnan natin. Kanina tong love reading, spirit guide. Meron tayong Ace of Wands. Okay, si Ace of Wands, guys, someone na may pagbabago. Okay? And travel din yung nakikita ko. I think may opportunity sa'yo, travel abroad. Or baka nakakapag-travel ka. So, parang ikaw, since mataas yung, mataas or yung standard mo, so, mataas din syempre yung in-expect mo. Wala namang masama dun, guys. Deserve mo lang talaga, no? Ito yung worth mo, eh. So, binibase mo lang din yung worth mo doon sa taong pipiliin mo. And, ito kasi, guys, natatakot itong taong to na baka ma-reject mo. Tignan natin. Meron tayong the world. So, guys, yung nakikita ko dito, ito kasing the world is parang moving forward. Parang nag-move on ka sa taong to. Hindi siguro siya yung parang pinaka-ideal person mo. Or baka kasi, guys, sinayang niya eh. Wala naman ako nakitang intense na nangyari sa connection nyo. Ang nakikita ko nga dito, pwedeng nasa talking stage pa lang. And natatakot itong taong to, kung hindi pa siya umaamin sa inyo, natatakot kasi siya na baka ma-reject mo. Especially, narinig niya na yung mga gusto mo pagdating sa relasyon and kung ano yung ine-expect mo pagdating sa relationship. So, kung makikita nyo, guys, aamin siya sa inyo. Okay, aamin to. May pag-uusap. Siguro, medyo gagawin niyang professional yung pag-uusap sa connection yung dalawa. May mga ganong scenario. So, by the way, tignan pa natin. Additional message. Kasi gusto niya na maklaro or hindi siya mapahiya or mapil niya na kahit papano, kampante pa rin siya kung sakaling may rejection. Okay? Tignan natin. Additional message. Okay. Meron tayong, this could be the one. You've already met the romantic partner you seek. Oh my God. Guys, parang okay itong taong to. Nasa inyo na lang, no, kung ma-appreciate mo yon. Pero sa nakikita ko, guys, ayan, no, natagpuan mo na. I think siya na talaga yon. Ito na yon. Kung nanghingi ka ng sign, siya na yon. Siya na yung hinaantay mo, siya na yung hinahanap mo. Siya na si the one. Pero, depende yan, guys, kung ma-appreciate mo yung effort or etong taong to, kung ma-appreciate mo siya. Kasi yung nakikita ko, guys, pwedeng nagbabago yung emosyon mo sa kanya eh. Hindi ka kampante, hindi ka comfortable. Ganon. Tignan natin. So guys, masanay na kayo. Minsan tinatagalog English ko yung mga salita ko. Inuulit-ulit ko. Okay. Meron tayong honeymoon. Enjoy the bliss of holiday time together. So ayan guys. Pwedeng magkakasama kayo sa isang outing. Pwedeng magkakasama kayo sa isang celebration, occasion, sa Pasko. Basta may mga ganong event. Party, Christmas party, katrabaho mo ba?
Ayan guys, no? May nakita tuloy akong tubig. Actually guys, ingat tayong lahat. Lalo dun sa Cebu, grabe. Actually, gusto ko sana pasukin yung gusto kong magsabi ngayon about sa politics. Pero grabe kasi yung nangyayari ngayon sa bansa natin. Guys, please, sa susunod na botohan, vote wisely. Iboto nyo yung karapat-dapat. Kawawa yung mga kababayan natin. Nakita nyo kung bakit bumabaha ngayon sa Cebu. Dati hindi naman daw bumabaha dun eh. Pero dahil ata sa quarry, mining na ginagawa doon, tapos ang daming tinatayong mga structure sa bundok. Grabe. So guys, ipagdasal natin. Magiging effective yung prayers din natin guys. Naalala ko lang, kasi ngayon yun yung parang napuyat ako kakapanood din about sa mga nangyari sa Cebu. And wala akong ginawa kundi mag-pray, mag-manifest na mag-manifest. Nakakaawa kasi guys, dahil yung mga batang namatay. Grabe. So, yan. By the way, balik na tayo sa topic natin, guys. Nasingit ko lang. Sorry. Okay, so, kanina ba tong love reading? Calling in your soulmate. Ayan na nga siya, guys. Mukhang ipinakita sa inyo ni universe kung sino talaga yung soulmate mo. Alam nyo, guys, ang buhay naman kasi. Nakikita nyo naman, no? Yung ibang vlogger, nasaksihan natin yung ibang buhay nila. Lalo si Kong at saka si V. Na hindi naman sila, guys, mayaman dati nung nagsimula sila. Pero, tiwala lang talaga sa relationship, no? Grabe. So, eto, guys. Kung pagtutulungan nyo ng partner mo, I think maaabot nyo naman yung pangarap nyo, eh. Okay? Kung ikaw mataas yung expectation mo sa buhay, siya ganun din naman. Feeling ko, business-minded tong person mo. Yun nga lang, medyo naging emotional siya. Ang dami niyang failure ngayon. Meron tayong let your friends help you, ask for and accept support from others. So, ayan, guys. Maganda pa rin daw na magtanong ka, mangi ka ng guidance pagdating sa mga kaibigan mo, ano yung mga dapat mong gawin. Huwag ka matakot, huwag ka mahiya, normal yan, okay? Kasi minsan, hindi mo nakikita, pero nakikita ng ibang tao. Para alam mo kung ano yung gagawin mo sa sitwasyon. Tignan pa natin. Okay, so doon tayo sa nararamdaman ng person mo. Nararamdaman ng person mo. Meron tayong Ten of Pentacles. Okay. So guys, itong Ten of Pentacles, stability to eh. Piling ko magiging maganda naman yung partnership nyo since parehas kayong goal-oriented. So, siya kasi guys, kagaya na sabi ko kanina, inulit na ulit ng card, gusto niya talagang makuha yung stability. Gusto niya talagang magkaroon ng parang security pagdating sa future niya. Gusto niya munang maging maayos yung flow ng kanyang kaperahan. Or at least may mga inuuna siyang mga asset niya. Meron tayong strength. Ayun, no? Yung nararamdaman sa inyo, guys, bago daw siya mag-go sa inyo. Gusto daw muna niya talagang ayusin yung sarili niya. So, maayos tong taong to. Maayos siyang mag-isip kasi ganito yung mga iniisip niya. Okay? Hindi kagaya ng iba na parang basta magkaroon lang ng relasyon, walang plano sa buhay. So, maswerte kayo, guys. Nakatagpo kayo ng ganito. Ayan, malakas ang energy ng Leo. Sa side ng person mo, Earth sign din, Capricorn, Taurus, and Virgo. Nararamdaman sa inyo. Meron tayong the Tower. Ending eh. Nag-end kayo? Oh. So, pwedeng naging karelasyon mo na to, pero hindi pa kayo guys ganun katagal. Pwedeng months pa lang itong relationship nyo. Okay? Then, parang nag-end to. Kaya parang may reconciliation na magaganap. Meron tayong Queen of Swords. Natatakot lang siya. May ibang taong involved. Nasa third party ka ba? Kasi may nagpipigil. Yung iba naman dito guys, pwede may naghahabol sa kanya na ex. Kung bakit din nag-end kayo. Okay? Pero guys, pwedeng hindi naman siya totally cheating. Kasi hindi naman ganun yung nafe-feel ko sa reading. Pwedeng may naghahabol, may extra, may nakikialam, may buwisit doon sa relasyon yung dalawa. Kung bakit nag-end kayo. May naninira. May sumira. Nararamdaman sa inyo, ayan no.
So, ito kasi guys, naiinggit sa relasyon nyo. Okay, itong taong to. Malaki yung inggit sa relasyon nyo. Okay, kung bakit niya guys sinisira yung relasyon nyo. Malaki yung inggit or malaki pa yung pagmamahal sa person mo. Naguguluhan tuloy yung person mo. Pero guys, eto ha, babalik nga siya, magpaparamdam siya kasi na-realize niya ikaw talaga yung mahal niya. Then, kaya rin siguro guys, binigyan niya ng space yung sarili niya. Muna, hindi ko talaga nasagap na totally third party. I think may someone lang na hindi makamove on. Meron tayong, ayan. So, meron tayong 7 of Wands. Communication kasi to. I think, limit yung connection or yung communication nyo. Hindi kanya makausap ng maayos. Blinak mo siguro or pinutol mo na lahat ng connection na pwedeng mag-ugnay ulit sa inyong dalawa. Meron tayong the moon. Ayan, sinungaling ang tingin mo sa kanya. And yun yung nare-realize na rito na parang, bakit gano'n ang tingin mo sa akin sinungaling? Parang every time nakakausapin kanya, lagi mo siya tinataboy, lagi mo siya nire-reject, tapos parang sinasabihan mo siya na manluloko, sinungaling, manggagamit, ganon. So that, ending and new beginning, hindi ka susukuan nitong taong to. Grabe to. Ace of Pentacles, ayan, magpaparamdam talaga guys. Meron talaga siyang i-offer. Knight of Cups, grabe lahat, no? Grabe to guys. Grabe yung kulit nitong taong to. Hindi ka talaga susukuan. Ganon siya kakulit guys. Tignan pa natin, additional message. Tell me what your heart needs. And I'm lost in this uncertainty. So, yun. Sabi niya dito, sabi mo daw, ano daw ba talaga yung gusto mo? Kasi mukhang gagawin niya eh. Okay, hindi na siya mag-aalinlangan dito sa mga gusto mong mangyari. And sabi niya dyan, I'm lost in this uncertainty. Parang nasa kawalan siya. Parang nasa kawalan. Then, I think, di siya makapag-isip ng maayos ngayon kasi parang feeling niya malaking kawalan ka sa kanya. Okay, let's rebuild what we lost. Diba yan, no? Buuin nyo daw ulit kung ano yung nasimulan nyo, guys. Yun yung gusto niya mangyari dyan. And, nervous. Kinakabahan siya. Natatakot siya talaga na ma-reject. I think torpe din talaga tong taong to eh. You're my soulmate. Then, actually, hindi na sinabi, no? Parang soulmate mo nga to. And emotional intimacy. I know, I'm afraid to truly open up to you. Being raw and authentic with my emotion is something I'm still working on. Tignan natin guys yung message niya sa inyo. Gusto niya sabihin. Sometimes I stay awake thinking about you. So many things remind me of you. Diba? Kasi lagi ka iniisip eh. So, kahit saan na lang talaga, na lang makita niya, ikaw yung nakikita niya doon. Parang ganon. So, I hide behind material things. Marami talaga siyang tinago sa inyo, guys. Parang naging sinungaling talaga siya. Kasi, nandun yung takot niya na pwedeng i-reject mo siya or hindi mo siya piliin. Kaya naggawa niya, guys, magsinungaling. Sa pagkatao niya. Tignan natin yung zodiac sign. Wait lang guys, nasan ba yung... Yan, yung ating dice. O, meron tayong Virgo, Aquarius, Capricorn, Cancer, Aries, and Gemini. Meron tayong Capricorn, Sagittarius, Leo, Virgo, Taurus, and Aries energy. Okay. Tignan pa natin sa side nyo. Katay ng isang card. Nararamdaman mo kay person. O, diba? Naging special naman pala sa inyo eh. You're so special. You are truly divine. I've never felt energy like yours before and I can't get enough. Diba? So, nakikita ko naman guys, and habang nire-read ko naman talaga yung full spread ng card, parang may kakaiba ka rin napi-feel doon sa taong to. Parang naging special din naman. Yun nga lang, pwedeng nag-alangan ka dahil sa estado,
Dahil sa sitwasyon, pwedeng sa conflict niya, or sa problema niya, or siya mismo, may pinagdadaanan siya na parang nakaka-turn off, no? Zodiac sign. Meron tayong Capricorn, Leo, Taurus, Aries. Cancer, Aries, Virgo, Leo, Taurus, and Gemini. Taurus, Capricorn, Leo, Aries, Virgo, and Sagittarius energy. So, tingnan natin ano yung patutunguhan. Saan na kayo papunta? In the near future. Meron tayong deception. Ayun, may panloloko kasi. Hindi kasi siya naging tapat. Very soon. Ayun, no? Clearly decide what you want so that is come to you now. Diba? New love. Magpaparamdam siya ulit, guys. Ipaparamdam niya yung bagong siya. So, guys, ito lang po ang inyong reading. Bukas po ulit. God bless and love you all. Bye-bye.